Sa nakaraan, naglakbay si Sid sa sagradong lupain ng Lindworm upang doon gawin ang kanyang summer vacation. Doon, nalaman nila ang tungkol sa alamat ng goddess na si Beatrix na nagbigay ng kapangyarihan sa tatlong bayani upang labanan ang dakilang halimaw na si Diablos. Ngayon, malalaman natin ang ilang bagay sa buhay na ikinatutuwa ni Sid, isa na rito ang paliligo sa hot springs. Maaaring ito ay hindi gaanong mahalaga sa iba, ngunit para sa kanya, isa ito sa ilang mga masasayang paglilibang na maibibigay ng buhay. Habang lumulubog siya sa mababaw, naaaninag na mainit na tubig, pinakawalan niya ang isang buntong hininga ng malalim na kasiyahan. Wala siyang pakialam kung may ibang tao sa paliguan, kahit na si Princess Alexia Midgar pa yan. Mukhang na-eskandalo si Alexia habang patuloy na nakatitig kay Sid ng sobrang kalokohan, hindi ba niya alam na private use ang paliguan na ito? Mukhang wala siyang pakialam, kaya tutularan niya ang kanyang halimbawa. Nagpasya siyang magsimula ng isang pag-uusap, binanggit niya ang tungkol sa kung gaano kabilis naghilom ang sugat na ginawa niya sa kanya nang tanggihan siya nito. In-acknowledge ito ni Sid, at tinanong siya tungkol sa kanyang pananatili sa Lindworm. Sumagot si Alexia na siya ay isang espesyal na panauhin para sa taunang kaganapan ng lungsod, at naroon siya upang siyasatin ang arsobispo ng simbahan sa mga alingaw ng katiwalian at malpractice. Sinabi sa kanya ni Sid na nandoon siya dahil sa imbitasyon ng isang kaibigan, at may isang masayang kaganapan na magaganap. Siya ay napaisip na maaaring ito ay ang Goddess Trials. Ipinaliwanag niya na taon-taon, ang lungsod ng Lindworm ay nagbubukas ng pinto sa santuwaryo, kung saan ang pinutol na kaliwang braso ng dakilang halimaw na Diabolos ay usap-usapan na gaganapin. Ito ay isang taunang ritual ng pakikipaglaban na gumising sa mga espiritu ng mga sinaunang mandirigma, na nakipaglaban sa bayaning si Oliver at nakikipaglaban sa mga Diabolo. Iniimbitahan ng lungsod ang lahat ng may kakayahang mandirigma sa buong lupain upang makipagkompetensya, at hamanin ang mga sinaunang mandirigmang ito sa isang labanan. Idinagdag ni Alexia na para makilahok, dapat mag-apply ng maaga, ngunit hindi lahat ng pinapapasok na sundalo ay makakapag-showcase ng kanilang mga kasanayan sa labanan. Ang mga espiritu ay sumasagot lamang sa tawag ng mga sundalong sa tingin nila ay karapat-dapat, daan-daan ang nag-a-apply bawat taon, ngunit halos 10 lamang ang aktwal na makakalaban. Mayroong isang sundalo mula sa nakaraang taon na matagumpay na napatawag ang espiritu ng bayani, si Olivier, ngunit sa kasamaang palad ay natalo ang challenger. Pagkatapos nito, sinubukan niyang kunin si Sid para sumali sa Crimson Knights, ngunit tumanggi siya. Bago umalis si Sid, nagbibiro pa sila tungkol sa hindi paghusga ng espada sa hitsura nito, lalo na kapag nasa loob pa ito ng kaluban. Naiwan si Alexia sa paliguan na tulala, ngunit hindi may kakailan na nagkaroon siya ng panibagong insight sa buhay mula sa kanyang dating kasintahan. Dumating ang araw ng kaganapan, ito ay isang malaking bagay para sa mga mamamayan ng Lindworm. Dahil halos lahat ay nagtitipon sa dakilang Coliseum sa gitna ng lungsod. Sa ngayon, pinananatiling tahimik ng simbahan ng lungsod ang pagpanaw ni Archbishop Drake. Iilan lang sa matataas na opisyal ang nakakaalam nito. Ang kanyang kahalili, si Archbishop Jack Nelson, ay nagbukas ng seremonya sa isang masigasig na paraan, na may pagsusuri sa mga pinagmulan ng kaganapan. Siya ay isang matipuno, pandak na lalaki na may kalbo na tagpi sa tuktok ng kanyang ulo. Si Alexia na nakaupo sa tabi ni Prinsesa Rose Oriana, ay nakatingin sa kanya mula sa kanyang upuan na ilang antas na mas mataas mula sa kinaroroonan ng kanyang podium. Naiinis siya sa mahindi nitong pagtanggap sa kanya at sa paligid. Alam niyang naroon siya para mag-audit, ngunit dahil sa bagong ibinalik niyang kapangyarihan bilang bagong pinuno ng simbahan, kinansela niya ang pag-audit sa pagkukunwari ng paghahanap sa eliminator ng dating arsobispo. Walang ibang choice si Alexia kundi ang gampanan ng isa pa niyang tungkulin bilang isang espesyal na panauhin. Hindi siya maaaring bumalik sa kabisera upang humingi ng pahintulot muli para sa pag-audit, dahil aabuti ng ilang araw ang paglalakbay mula sa Lindworm. Sa oras na iyon, maaaring itinapon na ng salarin o mga salarin ang ebidensya. Kaya, mas mabuting manatili doon at tingnan kung ano ang mangyayari. Ang mga tao ay nagchichir para sa babaeng nakaupo sa kanyang kabilang gilid, kinilala niya siya bilang Natsan Kafka, isang sumisikat na bagong may akda na nagsulat ng ilang mga bestseller na libro. Mukhang ayaw ni Alexia sa rookie author, pero ang hindi niya alam ay gumagamit lang ng persona ang cute na babae na ito. Dahil Natsan Kafka ang palayaw na ginamit ni Beta, isang miyembro ng The Shadow Garden. Kinikilala din niya si Prinsesa Alexia, at ang pakiramdam ng hindi pagkagusto ay lumalaki sa isa't isa. Hindi niya gusto ang katotohanan na ginamit ng prinsesa ang kanyang katayuan para pakinabangan ang kanyang master. Tingnan natin kung makakaligtas ang dalawang babae sa torneo nang hindi nagbibigay ng marka sa mukha ng isa't isa. Sa wakas ay nagsimula na ang hamon, isang tore ng liwanag ang tumaas sa loob ng Coliseum, pagkatapos ay nabubuo sa isang simboryo. Pinoprotektahan nito ang mga manunood, lalo na kapag tumitindi ang laban. Ang mga challenger ay isa-isang tinawag sa arena, kung saan tinawag nila ang alinman sa mga sinaunang mandirigma na lumitaw.
Kung walang mangyayari, pinaalis sila ng isang nakakahiya na ding, at pagkatapos ay tinawag ang susunod na challenger. Ito ay paulit-ulit hanggang ang lahat ng kalahok ay magkaroon ng kanilang pagkakataon. Si Sid ay bahagi ng madla. Ayon sa impormasyong narinig niya mula sa mga tauhan sa background, kung sakaling sagutin ng sinaunang mandirigma ang tawag ng challenger, lalaban sila hanggang sa isa na lang ang natitira. Kung mananalo ang challenger, bibigyan ng commemorative medal. Ito ang magsisilbing pinakamataas na kwalifikasyon para sa isang kabalyero na mag-apply saan man sa mundo, bukod sa halatang napakalawak na pagkilala na idudulot nito. Medyo naiinggit si Sid sa hindi pagsali sa kaganapan, ngunit ipinaalala niya sa kanyang sarili na, bilang Eminence in Shadow, ang pagiging nasa background ay bahagi ng kanyang tungkulin. Oo, tiyak na makakagawa siya ng ilang kamanghamanghang mga galaw na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan kung magpasya siyang guluhin ang kaganapan. Maaari siyang mag-iwan ng isang kasiyang marka sa isipan ng mga watchers, ngunit sa huli, siya ay nananatili bilang isang karakter sa background. Gabi na, at isang kalahok lamang, na nagngangalang Anna Rose, ang nakatawag ng isang espiritu at nanalo. Naiinip si Sid sa walang pangyayaring paligsahan. Out of the blue, tinatawag ang kanyang pangalan, may naglagay ng kanyang pangalan sa listahan ng mga kalahok. Si Sid ay may 2 kurso ng aksyon na mapagpipilian. Pagpipilian A, maaari siyang bumaba at lumaban, ngunit tulad ng naobserbahan niya kanina, sinusukat ng mga espiritu ang kapangyarihan ng challenger. Nangangahulugan ito na ang isang makapangyarihang nilalang na katumbas ng kanyang lakas ay maaaring lumitaw, at ito ay magbubunyag sa lahat kung sino siya. Pagpipilian B, pwede siyang tumakas, pero sa tingin niya ay hindi niya matatanggap ang pagpapatalsik sa kanyang paaralan kung gagawin niya yon, o mas malala pa, ang galit ng kanyang kapatid na si Claire. Well, at least may gagawin siya ngayon. Pinipili niya ang option C, nagpapadala siya ng purplish fireworks sa ibabaw ng dome para makaabala sa mga manunood. Lumilitaw siya bilang ang makapangyarihang shadow, at tinatawagan ng alinman sa mga espiritu na lumitaw. Ang susunod na mangyayari ay ginagawang mas kawili-wili ang mga bagay, isang malaking tatsulok na sil na puno ng mga rune ang lumilitaw sa kalagitnaan ng hangin, na ikinagulat ng lahat. Mula rito ay bumaba ang isang matangkad na babae na may mahaba at mapurol na itim na buhok, na nahahati sa 3 ponytails. Ang enerhiya na nagmumula sa kanya ay nakakaapekto sa lahat sa kabila ng protection na dome. Kinikilala ni Beta ang espiritu bilang Aurora, the Witch of Calamity. Tila kahit ang royalty ay hindi alam ang tungkol sa kanya, dahil halos lahat ng mga record niya ay nabura sa kasaysayan, maliban kay Arsobispo Nelson. Tila nabalisa siyang malaman na maaaring tawagin ni Shadow ang kanyang espiritu. Napansin ito ni Beta, sa pag-aakalang maaaring may importanteng bagay si Alpha. Sa simula, nararamdaman ni Shadow at Aurora ang napakalawak na kapangyarihan ng isa't isa, sa wakas, nahaharap sila sa isang karapat-dapat na kalaban. Unang umatake si Aurora gamit ang matalas, parang baging na projection ng kanyang magic. Bahagyang iniiwasan sila ni Shadow, habang pinagmamasdan ang kanyang kalaban. Ang labanan sa pagitan ng dalawang magkapantay ay maaaring gamitin bilang isang paraan ng komunikasyon. Para kay Shadow, laging may satisfaction kapag nakakausap niya ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng sword at magic. Dahil dito, naiintindihan niya na si Aurora ay talagang isang bilanggo, at kailangan niya itong palayain mula sa mga tanikala na iyon. Inatake niya siya ng kanyang espada, na epektibong tinapos ang laban. Nang hindi naghihintay ng anuman, lumipad si Shadow, na nag-iiwan sa lahat na nalilito sa napakahabang labanan. Iniisip ng lahat na ito na ang katapusan, ngunit ito ay simula pa lamang. Ang dome light ay nabitak at natutunaw, pagkatapos isang serye ng mga silang lumilitaw. Sa pagkakataong ito, kumonekta sila sa isa't isa, na bumubuo ng isang mahusay, hugis parihaba na insignia na kahawig ng isang pinto. Hindi makapaniwala si Arsobispo Nelson na tumugon ng santuwaryo sa panawagan ni Shadow, na hindi pa nangyari noon. Inutusan niya ang lahat na lumikas sa Coliseum. Sa huli, si Nelson, ang 2 prinsesa, at si Natsum ang naiwan. Kiniling niya ang mga batang babae na umalis, ngunit bago yun mangyari, lumitaw ang Shadow Garden. Kiniling ni Alpha na manatili sila. Kasama si Delta at ang kanilang mga taga-sunod, tumalon sila patungo sa pintuan at hinihigop ito. Nananatili si Epsilon upang matiyak na kaladkarin niya si Nelson habang papasok din sila sa pinto. Ang Arsobispo ay nananawagan ng isang assassin na haharap kay Epsilon. Dapat ay naging maingat ang assassin kung saan niya siya inatake. Nagalit si Epsilon dahil hiniwa niya ang maingat na hugis ng mga dibdib. Kaya, nararapat lang na putol-putulan niya ang assassin. Inis na hinatak niya si Nelson at tumalon sa pinto. Dinukot ng isa si Natsum na parang sinusubukang kidnapin siya at sumunod. Sa ayaw nilang maiwan ay sumunod na rin sina Alexia at Rose. Nakita nilang lahat ang kanilang sarili na nakatayo sa isang mahaba at mahigpit na lagusan na mukhang bahagi ito ng laboratorio ng agham.
Sa isang dulo, makikita nila ang isang malaking pabilog na pasukan, na nasa harapan ng isang estatwa ng bayani na si Olivier, o maaaring hindi iyon ang iniisip nila. Ibinunyag ni Alpha ang katotohanan, na maingat na natuklasan ng Shadow Garden sa pamamagitan ng kanilang matinding pananaliksik. Ang santuwaryo ay talagang isang laboratorio kung saan pinananatili nila ang isang vortex ng mga alaala. Ang mga alaalang ito ay nagmula sa bayani na si Olivier, na talagang isang batang babae, at ang demonyong espiritu na kanilang itinatago doon, ang namamahala sa santuwaryo ay ang kulto ni Diablos, na nagtatago sa likod ng pangalan ng banal na turo ng relihiyon. Inaanyayahan sila ni Alpha na sundan siya upang matuklasan ang higit pang katotohanan sa likod ng panlilinlang sa pagmamanipula, at ang kanyang aktwal na kaugnayan sa bayani mismo. Samantala, tinitingnan ni Sid ang Coliseum mula sa malayo, nasiyahan sa kanyang pagganap sa labanan. Pagkatapos, napansin niya ang pulang pinto na sinusundan siya, na curious siya tungkol dito, pumasok siya. Agad siyang dinala sa isang puting espasyo na walang nakikitang dimensions. Sa gitna, nakita niya si Aurora, this time nakabalot ng straitjacket at nakatali sa upuan. Hinihiling niya sa kanya na palayain siya, na ginagawa niya. Sinabi niya na 1,000 taon na ang nakalipas mula nang iunat niya ang kanyang mga braso. Pagkatapos, inalok niya si Sid ng isang partnership deal. Kung magtutulungan silang sirain ang mahiwagang core sa gitna ng santuwaryo, makakalabas siya, at magiging malaya siya. Ang catch ay, ang lugar ay isang memory prison, kaya ang kanilang kapaligiran ay magiging isang tiyak na memorya. Habang papalapit sila sa gitna, mawawala ang kanilang mahika, na ginagawang isang mahirap na gawain na sirain ang core. Sumang-ayon si Sid, at sabay silang naglakad. Ang lugar ay talagang cool sa kabila ng nakakalito at nakakatakot na kalikasan. Puti lahat ang paligid, tapos may mga glitches nang may ipinakitang alaala. Kaya't walang makakakita sa totoong kalagayan ng santuwaryo, maliban marahil sa mga miyembro ng The Cult of Diablos. Ito ang paliwanag na ibinibigay ni Alpha sa iba habang nilalakbay nila ang mga alaala ng bayaning si Olivier. Noong unang panahon, sinimulan ng kulto ang pagtitipon ng mga batang ulila sa lugar na ito, at ginamit ang mga ito para sa mga eksperimento. Nagtatanim sila ng mga demonyong selula sa kanilang mga katawan upang palakasin ang mga ito, ngunit marami sa kanila ang namatay dahil sa hindi pagkakatugma. Gayunpaman, isa sa mga batang ito, na nagngangalang Olivier, ay nakaligtas. Ginamit siya ng kulto upang magtipon ng mas maraming cells ng demonyo, na naging dahilan upang maputol niya ang kaliwang braso ng demonyo. Gumamit ang kulto ng mga sinaunang artifact upang pigilan ang braso. Nagpatuloy sila sa pagkuha ng dugo, mga cells, at mga kalamnan mula dito, nagsaliksik, at nakagawa ng mga pulang tabletes na nagpahusay sa pisikal at mahiwagang lakas ng gumamit nito. Namangha si Alexia nang makita ito, dahil naaalala niya ang eksaktong mga tabletang ginamit ni Zenon noong kinidnap siya nito. Nagpatuloy si Alpha sa pagsasabi na ang pisikal na pagpapahusay ay hindi ang pangunahing layunin ng kulto, ngunit sa halip ay magkaroon ng isang walang kamatayang buhay, at talagang nagtagumpay sila sa paggawa ng mga binhi ni Diablos. Pinipilit niya ang arsobispo na magbunyag ng higit pa, ibinunyag niya na ang mga binhi ay dapat kunin isang beses bawat taon, ngunit maaari lamang itong gawin sa maliit na halaga. Kailangan nila ng higit pa mula sa demonyo mismo, at ang dugo ni Olivier, o ang iba pang mga bayani ay nagdirekta ng mga inapo upang sila ay magtagal. Dito ipinahayag ni Alpha na siya ay isang tunay na inapo ni Olivier, ang tinatawag na demon's possession kung saan ang katawan ng isang babae ay nagiging isang napakalaking halimaw, ay talagang isang manifestasyon na sila ay nagmula sa mga bayani. Ang simbahan na kinokontrol ng kulto, ay hinahabol ang mga nagtataglay nito sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbitay ng mga demonyo. Pero kung tutuusin, naghahanap lang sila ng mga kandidatong mas puro ang dugo. Lahat ng miyembro ng Shadow Garden dati ay tinatawag na possessed, hanggang sa dumating si Sid at pinagaling sila. Idinagdag din ni Nelson na, dahil sa mga pag-urong na ito, nakakagawa lamang sila ng 12 butil bawat taon. Ginagawa ni Alpha ang koneksyon na ang Knights of Rounds, ang organisasyong gustong salihan ni Zenon noon, ay binubuo ng 12 miyembro na may pinakamataas na ranggo sa kulto. Posible na ang bawat isa sa kanila ay kumonsumo ng 1 butil sa 1 taon upang mapanatili ang kanilang immortalidad, at kapangyarihan. Isa sa kanila, ang 11th Seed ay ang kasalukuyang arsobispo, na ibinaba ang kanyang pagkukunwari. Si Nelson ay nakatakas mula sa mga hawak ni Epsilon, ngunit sinaksak siya ni Delta sa likod. Akala nilang lahat ay patay na siya, ngunit nagkakamali sila. Malapit na nilang malaman na ang isang miyembro ng Knights of Rounds ay hindi dapat maliitin. Alamin ang higit pa sa mga susunod na episode. Salamat sa panunood ng Part 6. Mag-like at mag-comment at magkita tayo sa Part 7.